Magandang hapon po sa inyo lahat. Isa po makabuluhang buhay at maligayang Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Sa hapon pong ito, hayaan niyo po na samahan ko kayo, gayon din ng isa po nating kapatid, sa pagbabahagi patungkol sa pananampalataya. Ang programa pong ito ay pinamagatan nating Pandemya at Pananampalataya, an online faith sharing with Father Randy De Jesus. At bilang panimula po, inaanyayahan ko po kayo na damihin ng katahimikan. Sama-sama po tayong pumasok sa diwa ng pakikinig, lalo tigit sa salita ng Diyos. At iyaong ating kabukasan din mula sa kanyang pangungusap sa pamamagitan ng mga pagbabahagi at pagninilay na ating mapapakinggan. Pakinggan po natin ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa biyaya na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Habang kami ngayon ay naglalaan ng maiksing sandali upang pagnilayan ng iyong mga salita at balikan ang aming kani-kanyang mga karanasan ng pananampalataya sa kabila ng pandemyang aming nararanasan, ay hinihiling namin na isugo mo ang banal na Espiritu na gagabay sa amin upang sa bawat taong makikibahagi sa amin sa hapon na ito, sa mga taong nakikilakbay sa pamamagitan ng panonood ng live stream na ito, sa mga taong kasama namin na nagninilay, kumikilatis, at naghangad na makatagpo ang iyong mapagmahal na presensya sa aming buhay, ay makamtan namin ang mga biyaya na aming kinakailangan upang kami makatugon sa diwa ng pagpapahayag ng aming pananampalataya, hindi lamang sa larangan ng aming mga pananalita, kundi gayon din sa pagsisikap namin ganapin ang lahat ng ito sa aming buhay at sa pagsasagawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Layunin po ng programang ito na makabuo ng isang pagkakataon upang sa kabila po ng maraming mga usap-usapan sa ating kapaligiran, sa mga issue nating hinaharap, lalo na po sa panahong ito na tayo ay nasa pandemyang dulot ng COVID-19, ay magkaroon din tayo ng pagkakataon upang magsuportahan, magtulungan, mag-alalayan sa diwa naman po ng ating pananampalataya. Niniwala po tayo bilang mga mananampalatayang Katoliko-Kristiyano na sa kabila ng kadiliman ay may liwanag na masisilayan. At napapanahon po sapagkat panahon ngayon ng Pasko, ng muling pagkabuhay ni Kristo. Happy Easter po sa inyong lahat. Nakakatuwa po kasi habang ako po yung sasalita sa inyo na nasa harapan ko po yung mga message po ng ilan nating mga kasamahan na nakikilakbay ngayon sa ating hapon, ngayong hapon na ito, at nagpapahayag din ng kanilang pananampalataya. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. At ito pong bahagi na ito ay isang pahayag na kung saan ito pong si Maria Magdalena ay dumalaw sa libingan ni Jesus.
Alam niyo po, di po ba kapag talaga ang taong lumisan, taong yumao o namatay ay mahalaga sa atin, di ba parang hanggat maaari madalaw natin agad ang kanyang libingan. No? Alam niyo po, ang libingan ay lugar ng mga yumao. Ang libingan ay lugar na tahimik at payapa. Pero alam po ninyo, sa kabila ng ang libingan ay lugar ng mga yumao na mayapa o namatay. Alam po ba ninyo na may buhay? At ano po ang buhay? Alam po ninyo, kapag tayo ay dumadalaw sa isang tao na mahalaga sa atin, sa isang libingan, alam natin ang dahilan ay yung pagmamahal, yung pagpapahalaga. Kaya kahit na yung tao ay yumao na, dahil nagmamahal tayo, nararamdaman natin na nanatili siyang buhay. At kahit man lang sa simpleng pagtingin natin sa kanyang libingan, nabubuo yung pagpapanumbalik at alaw ng ugnayan ng pagmamahal. Kaya nga, parang ang kabalintunaan ng pagdalaw sa sementeryo o sa libingan na yung dadalaw ka sa isang taong namatay, ngunit mayroong nabubuhay na karanasan at alam ng pag-ibig sa iyong puso. At yun po yung pinagmumulan ni Maria Magdalena. Yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pagpapahalaga kay Jesus. Kaya nung makita niya na wala na si Jesus sa loob ng libingan, doon pa siya lalong nakaramdam ng paghahangad. Nasaan si Jesus? Sinong kumuha ng kanyang bangkay? Gayon na lamang ang paghahangad ni Maria Magdalena na mamahala si Jesus, makita si Jesus. At sa simple niyang pagdalaw sa libingan ni Jesus ay maipahayag niya na ang buhay niya ay nakaugnay sa Diyos na ito, kay Jesus. Mga kapatid, sa panahong ito na tayo humaharap sa mga pagsubok, dulot ng pandemya ng COVID-19, maraming alalahanin. Siyempre po, nasa kanya-kanya kayong mga tahanan. No? Maraming mga bagay ang maaring sumasagi sa inyong isipan, sumasagi sa inyong kamalayan. May mga katanungan din, meron din mga pag-aalinlangan, kung minsan takot, pangamba, dulot ng mga nakaabang na panganib, dulot ng pandemyang ito. Pero gaano natin nagagawang iugnay ang ating mga sarili kay Jesus sa ganitong sitwasyon? Kagaya po ba ni Maria Magdalena ay naghahangad tayo na masumpungan si Jesus, makita si Jesus, at mapanatili ang alab ng ating ugnayan sa Kanya. At sa paanong paraan po natin ito magagawa? Una po, syempre, yung sama-sama nating pagdarasal. Yung sama-sama nating pagkapit sa Diyos at pagtitiwala na ang pananampalataya natin ay mayroong itinuturo sa atin. At ito ay ang katotohanan na tayo ay magtiwala sa Diyos. May gaganapin siya sa buhay natin. Sabi ko nga po sa Facebook post ko kagabi, no? Kapag nakikita na natin ang ating limitasyon, nagagawa natin ituon ang ating pansin sa Panginoon na may kayang ganapin sa ating buhay ngayon, sa kasalukuyan. Titignan ko po yung mga kasama natin ngayong hapon. Nais ko pong batiin yung ilan nating mga kasamang nakikilakbay sa ating bahaginan. Siyempre si Dr. Arnett po, si Ate Julie B. Jacinto mula sa Pasong Buhaya, si Seminarian Christian Permista, isa pong seminarista namin sa Our Lady of the Pillar Seminary, si Ate Bel Luz, Sambayan Luma, si Ate Jem ng Queensboro, si Tina ng Prima Rosa, at hindi si Kenny Rogers, si William, no? William, kamusta kayo dyan? No? Si Joselino Linato, good PM Father, good PM din sa iyo, good afternoon Joselino. Si Ate Ligaya ng Nara Homes, no? Si King Mendoza ng Springville, kasama po natin ngayon. Si Anna Gabunal, no? Mula po sa Puerto Princesa City, Palawan.
si Arnes ng Our Lady of Fatima Parish sa Anabuto, kasama ang kanyang kura paroko si Father Boyet Santiago, si Ate Diana Ordas, Nanay po ni William. Nanay, kamusta po kayo? Si Ate Maria Andaya, kasama ko po sa Holy Land nung unang punta ko po. No? Ingat po kayo palagi. Salamat po din Nanay Diana Ordas, no, sa inyo pong pakikilakbay, sa inyo pong paghahangad ng pagpapala ng Diyos. No? Si Rosel Zamora, good afternoon Rosel. Ate Faye ng Our Lady of Fatima Parish sa Anabuto. Parish priest po nila si Father Boyet Santiago. Sa pagkakataon pong ito, meron po tayong kakapanayamin na seminarista. No? Magbabahagi din po siya ng kanyang karanasan sa kasalukuyan, lalo tigit patungkol po sa pananampalataya. No? Kaya po, hayaan niyo na ipakilala ko siya sa inyo. At siya ay walang iba kundi si Seminarian Christian Premista. Christian, nandiyan ka ba? Ako, Father, hello po. Magandang hapon. Magandang hapon, Christian. Opo. Parang naririnig yata ako dyan, Christian. Baka pwede i-mute mo yung Facebook Live. Opo, Father. Ayan po. Hello? Hello, Christian? Okay po, hello, Father. Ayan po. Ayan, naririnig mo ako ngayon, Christian. Opo. Sige, Christian, pakilala ka sa mga kapatid natin na nakikinig ngayon. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Seminarian and Crimson. Ako po ay first year college sa Our Seminary mula po sa bayan ng Imus, Cavite, Barangay Buhay na Tubig. Ayan po. Magandang hapon po sa ating lahat mga nakikinig. Hello, Christian. Po. Ayan, sige. Pakilala ka, Christian, sa mga kapatid natin nakikinig ngayong hapon. Okay po. Magandang hapon po. Ako po si Christian Remista po mula sa Our Lady of the Pilar Seminary. First year college po. Magbabahagi po ngayong hapon ng karanasan ng pananampalataya sa kabila ng pandemyang ating pong nararanasan sa panahong ito. Hello po, Father. Hello, narinig kita, Christian. Tuloy ka lang. Okay po. So, ito pong karanasan na ito ay bagkus mahirap po sa akin bilang isang seminarista. Ilang linggo na po ang lumipas dulot ng community quarantine sa ating bansa. At dahil dyan, meron pong mga bagay na akong napagtanto. At isa po dito ay yung experience ng pagkahirap, yung hirap mamuhay sa ganitong klaseng buhay, sa ganitong klaseng panyaya sa atin ng Diyos. Nakakalungkot na sa ganitong paraan ay matatapos ang school year sa seminaryo at may mga plano na hindi po natuloy, mga bagay na ipinagpaliban muna. Gayon din yung mga balak ko sana gawin ngayong bakasyon ay hindi rin natuloy. Pero dahil sa mga karanasang yun, napagtanto ko po na may pinagusto po sa akin iparating ng Diyos. May gusto po sa akin iparating na mensahe na hindi ko kaya lahat ng bagay, na hindi ko kontrolado yung mga bagay na nangyayari sa buhay ko, na meron akong limitasyon bilang isang anak ng Diyos, na hindi lahat ng plano ko ay masusunod, hindi lahat ng nais ko ay magaganap. Nung isang araw po, nagkamustahan kami ng isang seminarista. Sabi ko ay tunay na hindi sa material na bagay na
na kukuha ang kaligayahan ng isang tao. Tunay na hindi lamang sa cellphone, hindi lang sa mga material na bagay, hindi lang sa mga pansariling bagay na susukat yung tunay na kaligayahan ng tao. Meron nga akong mga bagay na ito, kompleto man ako ng mga gamit na ito, pero hindi pa rin ito matatawaran yung mga sandali na kasama ko yung mga kaibigan, yung mga pagkakataon na nakakapagsimba, nakakapagdasal sa chapel, yung mga ganun bang pagkakataon kung saan hindi pwedeng mabuhay lang ng isang tao sa mga ganitong klaseng bagay. Tunay nga na truly man is not an island, kailangan niya ng kasama sa buhay. At isa itong konkretong halimbawa ng relasyon ko o pakikisama ko sa iba't iba kong mga kaibigan, kapamilya, lalo na ang mga magulang. Higit pa ito sa mga ganitong klaseng bagay na meron ako. Kahit pinaghihiwalay tayo ng COVID-19, ay naniniwala po na ito makapaghihiwalay ng iman ng bawat isa. Kitang-kita ko po sa social media yung mga taong nagbibigay ng sarili para supuin ng ganitong klaseng krisis. Naniniwala ako na mas malakas pa rin ang malasakitan at ang bayanihan ng Pilipino sa virus na ito. Isa lang itong pagsubok sa ating kakayahan bilang tao at pagsubok rin sa ating pananampalataya sa Diyos. Ito po ay naging malinaw sa akin habang ako ay nasa loob lamang ng bahay at nakakasama ko rin ang aking pamilya sa pananalangin. Isa itong biyaya sapagkat sabi ko nga sa inyo, Father, na kumbaga ay ito yung pinakamatagal na panahon na nakasama ko yung magulang ko sa bahay simula nung naging seminarista ko. After 3 years ay ito na siguro yung pagkakataon na makapag-banding ulit kami bilang isang pamilya. Dulot na rin ng kadahilanan na hindi na sila pumapasok muna. At syempre, itong pagkakataon na ito ay kinukuha ko din para makapag-usap, mag-open ng family dialogue, makapagkwentuhan, kamustahan sa bawat isa, sa mga nararamdaman namin sa bawat isa, lalo na may mga ganitong klaseng krisis nangyayari sa kapagiliran. Naniniwala po ko na ang pagmamahal namin sa bawat isa, ang pagmamahal natin sa bawat isa, ay konkretong halimbawa ng pagmamahal din sa atin ng Diyos. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa na hindi natin makakayanan ang ganitong klaseng problema. Patuloy ako nananalangin na kahit hindi po ako sigurado kung ano yung kinabukasan na inaantay ng aming pamilya, ay naniniwala ako na meron pa rin kinabukasan, na meron pa rin balak ang Diyos, ang plano ang Diyos sa buhay ko, sa buhay ng aking pamilya. Kahit kailan ay hindi ako binabayaan ng Diyos. Isa lamang po itong pagsubok sa aking pananampalataya, yung aking faith na kahit nasa bahay ako, ay kahit hindi ko kasama kong mga seminarista, kahit walang structure, kahit walang tamang oras ng pagsunod sa oras ng mga panalangin. Pero isa itong konkretong halimbawa kung saan mapapatunayan ko ang aking pag-ibig sa Diyos, ang aking pananampalataya sa Diyos, na hindi ako magpapabaya sa pananalangin, bagkus ay mas lalo pa ako magdadasal, kasama siyempre ang aking pamilya, ang aking mga magulang, nawa ay masugpo natin itong COVID-19 na ito
natutuwa po ako tuwing nakikita ko sa Facebook yung mga ilang kasamahan ko na nag-share ng kanilang experiences na yung mga pagkakataon na nakakakwentuhan din nila ang kanilang mga magulang, pagkakataon nito na makapagbanding mga pamilya. No? Isa pong halimbawa para sa akin na kumbaga yung positibong pananaw kahit may mga ganitong klaseng nangyayari sa ating bansa. Kahit tayo ay sumasailalim sa community quarantine, kahit may mga ilimang pamilya na nahihirapan sa ganitong klaseng pamumuhay, ay meron pa rin maganda at positibong paanyaya sa atin ng Diyos. Kaya, inaanyayahan ko po na yung mga nakikinig po na kunin po natin yung pagkakataon na ito para tayo ay manalangin kasama ang ating mga pamilya, mga mahal sa buhay. Di hamak po na tunay na nakakatakot sa pandemyang ito. Takot tayo na sa napakaraming bagay na nangyayari po sa ating buhay. Tila wala po tayong ibang panghahawakan kundi ang ating pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, sa ating kasalukuyan na sitwasyon, gamitin po natin yung pagkakataon na ito para mas maging malapit sa bawat isa. Yung pagkakataon na ito na makapagdasal kasama ang pamilya, no? Kahit meron po tayong tinatawag na social distancing, ay hindi ito sapat na dahilan para maging malayo tayo sa loob ng bawat isa. Bagkus ay ito ang magtulak o magudyok sa atin para tayo gumawa ng paraan na sa kabila ng ating physical distancing ay magkakaroon pa rin tayo at magiging malapit pa rin po tayo sa bawat isa. Pagkakataon po natin ito para mas may paramdam sa bawat isa ang malasakit at pagdamay sa kapwa. Hingin po natin ang biyaya ng Diyos na muling nabuhay. Para sa akin ay nakiisa po ako sa kanyang pagkamatay, nakiisa tayo sa kanyang pagsasakripisyo. At tayo rin ay makikiisa rin sa muli niyang pagkabuhay. Ang liwanag ni Kristo ay mananatili magpakailanman. Purihin natin ang Panginoon ngayon at kailanman. Si Kristo ay muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Maraming salamat po, Father. Salamat, Christian, sa iyong pagbabahagi. Tunay nga na kagaya ng ating buhay sa seminaryo, malimit nating marinig, no? Ang mga nangyayari ay hindi batay sa plano natin. Tayo ay namumuhay na punong-puno ng pananampalataya araw-araw. No? Kahit na meron tayo nasa isip gawin, no? Kahit may mga schedule tayo para sa susunod na araw, alam natin na hindi ito magkakaroon ng katuparan kung hindi ito loloobin ng Panginoon sa buhay natin. At syempre, kaya sa kabila ng tayo ay mayroong mga bagay na hindi natin mapapanghawakan batay sa sarili nating kakayahan, ang mahalaga ay yung manatili tayo sa ating pananampalataya, di ba, Christian, no? Na araw-araw, kaya nga siguro sa seminaryo, no, lagi tayong hinuhubog para magdasal, bumuo ng malalim na ugnayan sa Diyos, para ang lagi nating kapitan, lagi nating panghawakan ay walang iba kundi ang Panginoon na tumawag sa atin. No? Kaya salamat sa iyong pagbabagi. Isa pa din sa mga bagay na natuwa ako na marinig. Yung, syempre sa matagal na panahon, nung nasa seminaryo ka, no? Syempre pag nakaka-uwi kayo, pag home leave lang naman, no? At kapag talagang mahabang bakasyon. No? Pero ngayon talagang hindi pa tayo tapos sa school year pero kinailangan nyo na munang umuwi syempre sa inyong mga tahanan, sumama sa inyong mga pamilya at mamuhay ng ligtas syempre sa kabila ng pandemyang nararanasan natin. Natutuwa ako na lumalalim yung ugnayan mo sa iyong mga magulang kagaya ng lagi kong sinasabi sa inyo. O naming mga formators, ang mga magulang ay laging collaborator o katuwang namin sa paghuhubog ninyo dito sa loob ng seminaryo dahil ang unang seminaryo na inyong pinagmulan ay ang inyong pamilya. No? Kaya kamusta sa iyo mga magulang dyan, ha? At sabihin mo na ipinagdarasal namin kayo. No? Salamat sa iyong pagbabahagi, Christian, sa hapon na ito. At nawa ay makasama ka pa namin sa iba pang mga episode natin o programa sa mga susunod pang araw. No? Pagdasal natin ang bawat isa at salamat sa iyong pagbibigay ng salita na nagdudulot ng pag-asa at maalab na pananampalataya. Pagyamanin mo, pag-alabin,
at ibahagi lalo na sa mga taong nakakasalamuha mo o sa mga nakakatagpo mo through the social media or through Facebook ang magandang ginawa at ginanap ng Diyos ay sa kabila ng pandemyang nararanasan natin. Amen. Siguro po ay maganda din na kilalanin natin yung ilan pang mga nakikilakbay sa atin. Christian, may mga kasama tayo dito ngayon sa ating Facebook live streaming. Kasama natin, syempre, ang iyong kaklase si Justin Inucando mula sa Nuestra Señora del Santísimo Rosario Parish, no, sa Lantic, Carmona. No? Si Ate Faye ay kumakaway-kaway mula sa Anabuto. Si Ate Julie Big, salamat po sa pag-share ninyo nitong ating program ngayong hapon sa mga mananampalataya dyan po sa Villaverde. Ito pong Villaverde Pastoral Community ay minimisahan po namin mga pare sa seminaryo. Si Ate Nina Kakanindin, kasama din natin. Ate Ping Royo mula sa St. James the Greater Parish. Si Ichiro Luis Abaygar, no, mula sa Samar, no, isa pong seminarista. Si Jerome, kamusta ka na? Salamat sa iyong pakikilakbay. Si Bernie Ferraer, no? Si Ate Tere, happy birthday kahapon. No? God bless you. Pinagdadasal ko po kayo palagi. No? Ate Eugene Amber de Castro, no? Kasama po ng mga kasamahan niya sa Missionary Families of Christ. No? Salamat po sa inyong patuloy na pakikilakbay sa amin. No? At syempre po ito, may humabol po si Ate Raquel Del Mendo Gravillo, no, na sumasama din po sa atin sa hapon na ito. Alam niyo po mga kapatid, mag-isa lang po ako dito sa room, no? Kaya po mapapansin niyo, may paiba-tiba akong paling kasi ako yung nagko-control kahit noong sounds. No? At syempre po bumabasa yung mga bumabati at nagpapahayag ng kanilang pakikiisa. No? Kaya pagpapasensyahan niyo po ako sa napakalimitadong kakayahan na akin po ngayong nagagawa. Pero isa lang naman po ang layunin ng programang ito. Yun bang sa kabila ng pandemya na ating nararanasan ngayon ay ako po bilang pari ay hindi kaya na itago ang nilalaman ng aking puso na ipahayag sa inyo na may Diyos na muling nabuhay, na may Diyos tayong kasama at may Diyos na hindi tayo pinababayaan. No? Nabati din natin si Kuya Paul Kimbo, kaklase ko po nun sa seminaryo. Salamat sa pakikinig at pakikilakbay. Si Joan Amits Bravo, no? Salamat po sa inyong pakikilakbay. At nawa po, ito pong programang ito patungkol sa pananampalataya o tinatawag na online faith sharing ay makatulong po sa bawat isa sa inyo na nasa mga tahanan. No? Nais ko po natapusin ang programa natin ngayong hapon sa pagbati po sa bawat isa ng maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Tandaan po natin na bagamat tayo ay pinaghihiwalay ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. No? Kaya para sa mga susunod pong pagbabahagi na atin pong mapapakinggan, sana po ay maging kasama namin kayo ulit makilakbay. Mayroong message sa akin ng kaklase kong si Kuya Sheridan Paul Kimpo, no? Father, kasama ng aking asawa at mga anak ay matuong kami nakikinig sa inyong mga pagbabahagi. God bless you, Father. God bless you too, Kuya Paul. No? Salamat sa pakikilakbay. Namantak mo, dito pa pala tayo magtatagpo. At sana ay patuloy din na tayo maging magkalakbay, no? Sa ganitong pagsisikap natin sa mga tinugunan nating bukasyon. No? Regards sa iyong anak at sa iyong asawa. Nakita ko rin kasama natin ngayon si Leo Mendoza, isa po sa aking mga directing. No? Mga kapatid, kung kayo po ay may mga nais na ibahagi, mga maiigsing mga pagninilay, pwede nyo pong i-post dito po sa ating comment section. Nababasa ko po yan, kaya po nasa harapan ko yung laptop para po makita ko kung sino pa po yung mga gusto na magbahagi. At sana po sa kabila ng ganitong klaseng mga sitwasyon ay wag tayo mawawalan ng pag-asa, kasama natin ang Diyos. No? Kaya sa pagkakataon pong ito, nais ko po muna natapusin ang programa at maya-maya po ay sikapin po natin na may iba namang makapagbahagi din sa atin. No? Kaya sa iyo, Christian. Hello, Christian. Yes, Father. Oo. Salamat sa iyong pagbabahagi sa hapon na ito. Salamat sa iyong pagbibigay ng lakas ng loob at pagpapahayag ng pananampalataya. No? Sumainyo ang Panginoon
At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Mayo po kayong taglay ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.